atin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa mga mandarambong at pandarambong. Atin pong ibababa ang presyo ng plunder law mula sa kasalukuyang 50 million pesos na kinakailangang nakawin ng tiwaling opisyal ng gobyerno bago pa man siya ay makasuhan ng plunder. Ating amindahan at gagawin ko na lamang itong 1 milyong piso. At pag yan po ay nagawa na natin, atin pong isusunod na ipapamukala ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mapapatunayan at mahahatulang guilty sa kasong plunder o pandarambong. Alam kong ramdam ninyo na higit na talaga ang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. At ako'y naniniwala na ugat ang punot dulo, ang simulat katapusan ng kahirapan ng marami sa ating mga Pilipino ay kung tutuldukan na natin ang kultura ng korupsyon na nagmumula sa ating tapunang budget. Bilang oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang proseso ng pagpasa ng ating tapunang budget. Sisikapin ko na bawat sentimo ng pera nating mga Pilipino ay mapupunta sa tamang serbisyo, hindi sa bulsa ng mga tiwali at perwisyong politiko. Huwag po natin kalimutan yung ginawa nilang pagsasalaula sa ating budget process. 6.326 trillion pesos ang budget natin ngayong 2025. Ipinasa nila yan sa kabila ng napakaraming blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report ang siyang nagiging pundasyon at haligi ng ating taunang budget. Subalit, kahit mayroong 28 items na blanco na nagkakahalaga ng 241 billion pesos, ipinilit nilang ipasa ang ating taunang budget, which I call unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, and unconscionable. Kaya naman, nagsampa tayo ng kaso sa Korte Suprema at hinihiling ang kataas-taasan hukuman na ideklara itong unconstitutional. At bukod po yan, aking ipapanukala rin bilang senador ninyo to decriminalize yung ating libel law. Alam mo ninyo, ang source of our democracy and the source of our freedom